So, welcome po ulit sa Kaaralan. So, I will going to present yung herd management. Mostly, yung mga examples na aking ipipresent ay mostly yung best practices na ginagamit namin o pinapractice namin dito sa National Water Buffalo Gene Pool. So, usually, ang herd management, ito yung pinaka-goal is to ensure yung productivity ng and profitability ng farm. So also sa farmer level also to boost yung farmers income. So dapat gumanda yung gatas, makaka-produce tayo ng magandang genetics sa farm. And also yung bulo kasi natin is yung sinasabi namin lagi na today's calf is tomorrow's cow. So yun yung maging replacement herd po natin. So, yun po yung pinaka-goal ng herd management. So, incorporation po to ng lahat ng management from forage, breeding, animal health. So, lahat po yung incorporated. But this one, in general, herd management po. So, ang outline ng lecture po nito ay composed of 8 from management ng pregnant cow, parturient cow, lactating cow, also yung calf management after birth, and also calf rearing. So yung sinasabi namin pinaka-importante, and weaning management, and heifer and bull management. So I will start with the management of pregnant cow. So especially on the last trimester pregnancy. So yung parturition po or calving, ito yung process po of giving birth to a young calf. So dito rin po nagsa-start ang ating calf management. So, usually, ang buffalo po, it occur, yung kanyang terminal stage of gestations is about 312 or 295 to 320 days. So, minsan kasi, may mga nadidelayed na conception or na early nanganganak. So, kaya medyo malayo po ang ating yung range. So, sinabi ko rin po na ito ay yung first part also na calf management kasi dito pa rin ini-ensure na natin yung calf ay in good positions, in good health bago siya ilabas. So ito lang mga important tips for managing yearly calving buffalo. So dapat kung tayo ay gumagamit ng AI, so dapat sinusulat po natin to kasi para alam po natin at makukompute po natin yung kanyang due date kung kailan siya manganganak. Also, kung gumamit din tayo ng bull, so dapat alam din natin kung kailan siya isinalang sa bull para alam natin yung expected date niya. And also, to confirm yung kanyang panganganak, ay kailangan po natin mag-pregnancy diagnosis via rectal palpations. Ito po ay ginagawa ng mga expert po nating mga technicians sa field. Kung meron po tayong, usually bibait po ito, or mga AI technicians natin. So, meron po silang skilled to diagnose kung kailan manganganak or expected manganganak yung ating kalabaw or talagang bang buntis yung ating mga kalabaw. Next is kung malapit na siyang manganak, kailangan natin siyang i-separate. Bakit natin siyang i-separate? Para maiwasan po din natin yung stress na nung kalabaw pag manganganak, especially kung ang kalabaw natin ay medyo malapit sa maiingay, so kailangan natin i-separate. And also kung marami po tayong herd o isang maraming kalabaw sa isang pen, kailangan natin siyang i-separate para yung safety naman ng bulo ang ating yung isi-save doon. Third is yung pong pag-check ng calf presentations. Napaka-importante do hindi siya ganun kataas ang prevalence ng malpositioning ng calves. So, kailangan i-check natin kung tama na ba ang posisyon ng bulo bago siya manganak. It also help para hindi ganun mahirapan din ang ating mga inahim para pag nanganak. If meron naman po tayong nakita na ito ay nasa maling posisyon, pwede rin po natin siyang i-reposition. So, we have to call po yung ating mga technicians or veterinarians nearest on your area to pwede natin siyang i-repositions sa using pwede na sing rectal or dun sa pagpapalpate po natin. So, madali lang naman po yan. Next po ay usually, do matatakal ito sa herd health management later on.
nagbibigay po tayo ng deworming bago manganak. This is also to prevent also na magkaroon ng transmission ng mga bulati galing sa nanay. So kasi meron po tayong may mga bulati po na natitake ng bulo pag pagnak. So usually pwede siyang makuha sa gatas o mayroon naman pong ibang mga bulati na nagko-cross placental. So para maiwasan po ito, nagbibigay po tayo ng deworming, ng dewormer sa inahing mga malapit ng manganak. And also, pag malapit na siyang manganak, usually it's a natural behavior ng kalabaw or any animals na magkaroon siya ng magandang kung saan siya manganganak. So, we provide hay or straw, pwede yon, or yung iba, dahon ng saging, actually pwede ginagamit nila para for beddings para maging comfortable siya manganak. So for the onset na ng panganganak, so ang ginagawa po natin dito ay check natin yung behavior ng animal. So check natin kung para alam natin na bibigyan natin siya ng space. Kahit sino naman kailangan ng space na tahimik para hindi siya kapag kasi na-stress ang isang kalabaw or any animals papanganak, it impedes kasi yung process ng panganganak. So very difficult yon sa kanya and also dun sa health noong bulo. Minsan hindi niya itutuloy. So may mga chance na mamamatay yung bulo bago pa mapanganak or very weak yung bulo pag pinanganak, pag tumagal pa yung process ng calving. So makikita natin na ang kalabaw malapit ng manganak, siya ay hindi mapakali, tayo ng tayo. Minsan makikita natin frequent na yung urinations niya. So before calving, that kailangan kaya natin siyang bigyan ng suitable environment. Yun nga po, kailangan natin siyang bigyan ng tahimik, maganda yung kanyang beddings, malinis ang kanyang papanganakan. And also, dapat nakaprepare po ang ating mga supplies, veterinary supplies or assistant supplies pag nanganak. Kasi may mga kalabaw po tayo na nahihirapan manganak, especially pag mga first calving cows. So, yung panganganak ay bago sa kapakaramdam nila, so hindi sila aware or paano nila i-deliver yung kanyang anak. So kailangan natin siyang susuportahan sa pagpapanganak. So observe also yung after manganak. So bakit kailangan natin siya i-observe? Kasi minsan may mga kalabaw po tayong na nagpo-prolapse after manganak, and also i-check din natin yung baby kung healthy ba, meron ba siyang abnormalities after calving. So pag nanganak na siya, so ito yung mga kailangan nating i-check lagi. So may mga signs na kailangan natin siyang i-check. Usually ang kanyang pelvic region o yung perineum region niya ay nagre-relax. Ibig sabihin bumababa yung kanyang tawag doon, balakang, and yung pag-i-enlarge ng udder. So usually hindi naman very specific yung paglalaki ng kanyang suso, pero usually makikita nyo po ay nag-glossy na yung and meron namang gatas na lumalabas. Also swelling ng vulva with mucus clear discharge. So kailangan natin siya i-differentiate yung mucus discharge kasi kakatapos nyo lang po noong reproductive ni doon sa lecture ni Doc Duran, na yung difference ng clear mucus discharge pag naglalandi at malapit ng mga anak. Also frequent urinations, nasabi ko na po yan kanina, and also hindi siya mapakali kung saan siya manganganak. So always yung sinasabi namin na rule na do not interfere with the normal calving as much as possible. So para hindi siya masanay na lagi siyang tinutulungan na manganak. So there is 3 stages ng parturition. So meron po tayong dilation of the cervix,
expulsion of the fetus and expulsion of the placenta. So ito po yung mga itsura nung kapag nag-dilate na. So makikita po natin na bumababa yung pelvic region niya pag malapit ng mga anak. So po, tapos makikita po natin yung may sac na siyang nakalawit. So yung tubig is amniotic fluid. So next niyan ay susunod na. So nakikita po natin na yung water, yung fluid sa baba ay kasunod na po yan yung bulo. So usually dapat ang posisyon ng bulo ay diving ang position pag nanganganak. That's the normal position. Next is yung pag na-expel na yung kanyang bulo, so susunod na yung placenta. So very important na po na lagi nating check yung kung na-expel niya yung placenta, kasi kapag hindi, magkakaroon po tayo ng complications later on. So ano ang gagawin natin pagkatapos ng mga anak yung ating kalabaw? So very important na ang colostrum ay kailangang makolek para doon sa bulo. So i-discuss natin later kung para saan yung colostrum naman. And also, we make sure na to check kung mayroong mga injury. So mayroong kasing mga minsan na pag masyadong malaki yung bulo, nagkakaroon ng laceration. So titingnan natin kung gaano ka-extend yung lacerations para magkaroon tayo ng intervention. So postpartum care, ito yung sinasabi natin na kasi dito sa gene pool, dito sa farm, or ang nirecommend naming practice dito sa Philippine Carabao Center is to separate yung calves after birth. So that's first weaning, madala kami kasing weaning practice. Weaning from the dam and weaning from the milk. So ito yung first weaning practice po namin, na weaning from the dam immediately. Kasi since nag-aano po tayo promote po tayo ng milk production, so we have to separate yung calves para immediately after dam, para magatasan po natin yung nanay. Para hindi siya masanay na pag doon lang siya magpo-produce ng gatas pag magsususo na yung kanyang anak. So and also, sabi po namin na do not allow the calf to suck the colostrum. And milk immediately fed with colostrum to calf. So nakaseparate agad siya. So kailangan natin siyang gatasan. And allow the cow to eat the placenta membrane. So ito ay natural behavior ng kalabaw or any ruminants in the wild. Kasi para mawala ang practice kasi nila doon ay para hindi sila makapag-attract ng carnivores. But in some places, hindi nila pinapractice ito since may mga health concerns silang iniiwasan. But usually, hindi natin to kaya ayaw natin to ialis since it's the natural behavior ng kalabaw. Third is to flush the uterus with less than 5% povidone iodine. So ito yung tinatawag naming flushing after birth, kasi para ma-disinfect yung kanyang uterus, para hindi siya maiwasan at hindi rin tubuan or magkakaroon ng complications. Kasi sinabi ko po kanina, baka mayroong mga lacerations. So this is also to prevent further infection. So this, parang ang purpose nito ay disinfection. Yun po, nasabi ko na kanina yung check in any injuries. And sa mammary gland naman, siyempre makikita natin kung merong dead or non-functional teats yung mammary gland niya, or also may mga chance na mayroon pang nakabara, means hindi pa openly yung teat canal, so nahihirapan siya maglabas ng gatas, so kailangan natin siyang tanggalin. Hindi naman siya natin tanggalin na enforce, but usually pwede siya manually tatanggalin pero gently lang. And also observe yung any problems, sabi ko na kanina, and also milking, kasi may mga dam na ayaw magpagatas. So very important po yun na kailangan i-check natin i-record natin yung mga behavior na yan. Also check the dam if may milk. Yun nga po, tinitingnan natin kung yung active ba yung mammary niya or hindi, or iisa lang ang active. So these parameters could be also part ng criteria nyo later on kung gusto nyong ikal yung inyong stock.
Also provide free access to feed and water. So ad libitum po, hindi naman pala ad libitum. Lalo yung feeds. So baka magkaroon tayo ng complication later on. Pero access to water should be ad libitum and also forages as much as possible para to replenish yung energy niya after calving. And observe the appearance of postpartum estrus starting from 15 to 45 days and should be conceived within 90 days after calving. So ito ay isa sa mga reproductive parameters ng farm. So dapat ang cow natin pag after mga anak after 45 days, ang goal po natin ay dapat siya ay maglalandi na. And kailangan niyang mabuntis after 3 months. Kasi this is also to maximize yung productivity ng animal and also the efficiency ng farm. So ito yung isa sa mga hinahanap lagi sa amin sa farm. So na dapat ang kalabaw mo na pagkatapos ng mga anak ay maglalandi siya sa ganitong period at dapat mabuntis siya within 30 days. So kaya importante yung mga observations dapat naka-record lalo para mabilis ang recovery ng kanyang kalabaw, para mabilis din siyang maglandi at mabilis din siyang mabuntis. Next is the management of lactating cow. So while on the colostral milking, so ang pagko-collect natin ng gatas dito sa farm ay 3 to 5 days. So this is also na kasi pag tumatagal bumababa din naman ang colostral milk. So dito 5 days sa farm ang pinapractice bago siya idalhin sa milking line. Ibig sabihin bago siya gatasan for human consumption. And also kailangan na siyang bigyan ng balanced diet. Ito yung may protein, minerals, and vitamins. Also to ensure the cow has a free water. So kasi especially ngayon sobrang init dito sa Nueva Ecija, maybe on other areas also na sobrang init. So kailangan nila na access to water. So sa management practice naman, so ang kailangan kasi natin within 3 hours after calving, kailangan may colostrum na. So maraming seminars na rin na dapat maximum at least 8 hours dapat nagatasan mo na yung ating cow para sa colostrum kasi importante yung hours na yun para naman sa side ng bulo kasi may impact yun sa bulo pag hindi natin naibigay naman yung colostrum. Sensory check the quality of colostrum. So meron po kasi tayong makikita na kasi pag alam natin colostrum ano yung kulay, medyo yellowish, creamy, hindi siya ganun ka thick kaysa doon sa normal milk. So that's very high in kasi siya mineral antibodies and fats. So kailangan yun ng bulo. And also meron po tayong iba na maybe some other na experience na watery ang lalabas, hindi siya ganun. Pero later on kasi babalik siya doon sa normal na milk na binibigay. And also may mga amoy yung colostrum. So as practice sa farm, di na namin siya binibigay yung gatas na yon. So saan namin siya kinukuha? Doon sa stock naming colostrum. Kaya may mga cows po tayo na madaming nagbigay ng colostrum, hindi naman nako-consume yun ng bulo sa isang araw. So, kinikip namin yun at pinipreeze and then yun ang ibibigay namin pag nagkakaroon kami ng ganitong problem ng cow na hindi maganda yung colostrum na binibigay. So, the effect will be not all the same but mostly equal doon sa nanay. Hindi kasi magkaibang nanay, no? So, may kaiba ang immune cells or immune response kapag iba ang nanay. But usually, almost equal naman yan ang effect. Basta makakuha siya na ang pinakano natin is yung immunoglobulins na binibigay ng nanay. Also, group the lactating cow based on stage of lactations or milking production. So, before that, may ang ginagatasan pula dito, pinapractice sa farm ay twice a day ang milking. So, this is also to kasi meron po kaming in-observe na 10 hours window before milking, before the succeeding milking to maximize also to yung welfare ng animal.
And also, yung feeding lactating consistently based on daily milk production and milk quality. So, yung feed ration po namin dito ay will be tackled by Miss Charity Lake in the next Tuesday ba? Tuesday. So, sila yung nagpo-provide sa amin ng aming feeding rations for lactating. So, may magkakaiba po tayo ng feeding rations from different stages. So, for milking, may ibang feeding ration. So, yun na po yung sinusunod namin. To maximize naman yung production ng milk niya and also the quality of milk. So, after na mga anak, so tapos na po tayo sa cow. So, ngayon, lilipat po tayo sa calf management. So, after immediate calving. So, nasabi po namin na ang first management ng cows ay before pa siya manganak. So, that is 3 months before siya manganak, ilabas. So, kaya, chinecheck po natin lagi yung condition ng nanay. Kasi also, nagre-reflect yun sa magiging bulo. O yung malalabas na bulo. So, ngayon, after manganak at nailabas yung bulo, ang kailangan po natin laging unahin ay linisin. Linisin po yung mga mucus na nakaklag doon sa nostril para ma-aid yung kanyang paghinga, para hindi siya ma-suffocate. Also, to remove other placental tissues na naka-attach sa cup. And check kung buhay or patay yung bulo. Kasi may mga chance na hindi nagre-response yung bulo. So, kailangan natin magbigay ng alternative management. So, nire-resurrect natin yan. Yung iba na minamamouth to mouth pa yan para magkaroon ng hangin kasi ayaw mag-response ng bulo. But yung pagre-remove ng placenta and amniotic fluid, usually ito ay ginagawa ng nanay. So, may mga mababait po tayong cow. So, tumutulong yan. Pero usually, very protective ang mga, lalo ang kalabaw sa mga anak. So, dito sa farm, pag ganyan, ay pinapalinis muna namin yun sa nanay bago namin siyang kunin. Para at least hindi nawawala yung maternal and mother attachment. And also, kailangan natin siyang tanggalin. So, kaya sabi namin, kailangang nalik nung nanay yung calf para magkaroon pa rin sila ng connection. And also, immediately transfer yung calves sa dry and clean individual calf hatch. So, ang ginagawa namin, mayroon kami nakareading laging hay para hindi naman, kasi pag lumabas kasi ang bulog, bumabagsak din ang temperature. So, para hindi masyadong bumabagsak ang temperature o yung body temperature ng kalabaw o yung bulo, naglalagay kami ng hay para hindi siya masyadong lamigin or magkaroon ng kasi pag mababa ang temperature ng bulo, mabilis din siya kapitan ng sakit, especially pneumonia. Next is, so ito yan, makikita nyo na medyo meron pang mga amniotic fluids pa yung bulo. So, kinakaskas yan para mawala, para mabilis matuyo, para hindi siya lamigin. And also, kailangan na natin siyang talian yung navel cord. So, ang navel cord po natin dito sa practice sa farm ay 2 inches from the calf abdomen and cut it at 1 inch below the thigh. So, may mga practice naman na pinahiya yung iba sa ibang farm na hinihayaan na lang nilang matuyo. Pag nasa intensive care po tayo, usually wala kasi tayong space para lang doon lang siya. Pwede siya matuyo agad. But for the confined, so wala masyadong movement yung bulo. So hindi masyadong natutuyo yung navel cord. So also this attract yung infections on bacteria na mag-dwell doon sa navel cord. Kaya tinatalin na natin agad para hindi makapasok. Kasi pag hindi naman naagapan ito, nagkakaroon tayo ng navel infection. At mahirap siyang i-treat kasi nga connected yan sa loob. Open pa kasi ang tissue na yan. So, pagbilis ang transmissions or yung movement ng infections toward magiging systemic infections yan. So, also, nagde-disinfect tayo ng 10% povidone iodine. After this, I think this one, yung individual animal record ay na-discuss na to ni Doc Bing before, in a previous webinar. So, importante ito na dapat agad din tong
i-fill up. Kasi, pag na-late po tayo ng fill up nito, unless ikaw ay mayroong kalabaw lang na 3, 5, mabilis lang, madaling tandaan. But, if we're handling herd na 400, mahirap itong sundan pag nakaligtaan. So, kailangan, after birth, kailangan na itong i-fill up. And also, kailangan tama yung pag-fill up. So, kahit na, kasi maraming changes lalo sa kasarian ng bulo. Maraming nagkakamali dyan. And also, ang pinaka-importante dito sa amin, yung kanya dapat tama yung nanay, kaya tama yung semen or yung na ginamit. So, ano yan. And then, yung body weight and body measurement. So, importante sa amin yan kasi doon natin makukuha din kung gano'ng kabilis lumaki din ang mga kalabaw at sino yung nanay para mabilis din natin ma-trace kung later on magkaroon tayo ng ranking ng ating herd kung sino yung pinakamagandang lahi or animal sa ating farm. So, we can keep that, we can propagate yung good genes non later on. And yung air tag na kita natin na sinabi natin nung previous, so gumagamit po tayo ng visual air tag at sa cuff pa lang. So ito na po yung importance ng colostrum feeding. So is very vital kasi siya ay mataas sa immunoglobulins. So ito rin po yung pinaka main na armas ng bulo pagdating naman sa mga infections outside kasi syempre prone na siya sa different stressors. So ito yung pinaka-importante po. So kapag hindi ito nakuha ng bulo within the certain period, so ang ano namin dito ay 8 hours. Pinaka-late na po namin ito na dapat na ibigay. Dapat na ibigay na to before 8 hours, wag na lumagpas. Kasi may katumbas po ito ng absorption rate. So, habang tumatagal na hindi ka nagbibigay ng colostrum, yung absorption naman ng immunoglobulins doon sa katawan ng bulo ay bumababa. So, hindi kahit na magbigay ng marami, hindi niya rin ma-absorb lahat. So, kaya very important na mabigay siya as early as possible pag after siya manang. So, ito yung 3 things na to consider in colostrum feeding. So, there is 3 Qs, quickness, quantity, and quality. So, kailangan siyang maibigay, sabi namin, ay require 6 to 8 hours to ensure the high absorption rate ng immunoglobulins ng bulo. So, as much as possible, as early as possible, mas maganda. Quantity, hindi ganun din dapat 10% of body weight kasi hindi naman porke madami yung binigay mo, madami din siya ma-absorb kasi meron din siya absorption capacity. So, hindi ganun kasi gano'n kadami, yun lang din i-absorb niya. The quality also, check natin yung quality kaya sinasabi po natin na i-check natin yung milk pag nanganak yung nanay kung maganda ba yung quality nung colostrum. So, kapag pangit, we can get yung stock natin na colostrum. So, sa farm, mayroon po kaming minsan ina-assist na mga farmers. So, may tumatawag sa amin na hindi po nagbigay ng gatas yung aming nanganak na So, we can provide colostrum. Pero hindi naman namin siya commercially or lagi may available. So, depende yun sa kung meron kaming available o may marami kaming nanganak na inahin. So, after that, we going to check dito yung 10 principles of good calf rearing. So, madami po ito. So, ito lang yung aim nito ay para lang maging strong, healthy, well-grown yung calves natin para hindi siya kapitan ng sakit. So, kaya po lagi namin sinasabi na today's calf will be your future stock later on and your breeding. So, depende sa anong purpose ng inyong farm. So, ito yung mga 10 na yan. So, from ad libitum ng water, yung quality na binibigay nating gatas, yung management natin. So, may nag-feed po tayo ng concentrates and fiber just to entice and also to encourage yung development ng kanyang forestomach. Optimal health, so matatakal po yan. So, meron po mga schedules po na mayroon dapat siyang deworming, vitamins,
na kailangang ibigay. Also, yung nasabi na natin yung adequate colostrum. Yung stress, ito yung sinasabi natin na kailangan dapat yung bulo ay hindi masyadong hinahawak-hawakan. Nasa farm practice po namin, kaya hindi kami nagpapapunta ng mga bisita as much as possible sa calf kasi nga it also stress and also bawal maingay sa calf barn. Correct pen and size and airspace kasi nakakulong lang to sa amin. Unlike sa maybe sa farmer, okay open, walang di ganun ka problema to. But for the confined system management, kailangan yung correct pen and size para nakakagalaw, naka-exercise kahit pa paano yung bulo, and also yung air kasi pag close naman yung air, magkakaroon po tayo ng ammonia build up sa pen. Yun naman ang iniwasan natin, and also yung tae. Hindi mabilis matuyo yung mga fecal material. So, nagkakos yun, nag-attract yun ng langaw, and also nuisance yun sa ating bulo. Housing, husbandry, so dapat clean and dry yung buong pen. So, adequate ventilations kasi kailangan nito kasi kung kasi confined lalo, kailangan natin ng adequate ventilation. So, mayroong mga ibang farm na ewan ko kung may tunnel vent na yung iba, but we are proposing for tunnel vent for our calf house. So there is way sa farm, mayroon po tayong 3 way of rearing calves. So ito yung suckling ad libitum, ito yung natural. So restricted suckling, artificial rearing system. So ang suckling ad libitum, usually ito yung pinapractice sa countryside. So usually kung nagutom yung bulo, anytime gusto niya, pwede siyang sumuso. But since we are promoting and also for production ng milk, usually ang ginagamit natin yung restricted suckling. So ina-allow lang natin yung calf na mag-allow ng mag-allow na magdodo yung nating bulo sa nanay, and then pwede natin siyang i-milk after. Parang portion ng milk para sa kanya ay kukunin na natin. But mostly dito sa farm, ang ating ginagamit ay artificial rearing system. So ito yung pwedeng tuturuan natin yung bulo na uminom using pail or yung ang artificial nipple. So may bucket no tayo. So habang bata pa, dapat marunong na siyang mag-pail kasi also kung marami po tayong pinapainom, mahirap po ito na kailangan natin siyang ipasuso ng bucket yung may nipple isa. So, for example, meron kami 60 tapos nipple lahat, mahirap. Tapos isa lang yung tao, dalawa lang tao mo, mahirap yun. So, as much as possible, we train yung aming bulo na bucket drink ng milk. So, after natin sa calf, so, after siya ng 90 days, tinatransfer na namin siya into weaning. So kaya ito yung pangalawang weaning namin practice, ito yung weaning from milk. So dito wini-win na natin yung ating kalabaw sa milk. Pero yung weaning ng milk ay unti-unti, hindi siya abrupt kasi magkakaroon po tayo ng changes ng digestion or yung impact doon sa kanyang digestive system. So pag nagkaroon ng changes, magkakaroon po tayo ng problem. So unti-unti lang, and also unti-unti rin yung pag-introduce ng feeds and forages. So, para pagdating ng weaning, hindi sila ganong ka-stress pag nag-change na sila ng diet. So, pagdating sa weaning, no milk at all na. So, dapat marunong na sila kumain ng feeds and also forages. So, when to wean a calf? So, ito yon. So, hindi naman lahat na after 90 days, i-wean naman namin. So, meron po kaming win-win na criteria. So, dapat typically 80 to 90 kg siya. And also, we can assess na yung rumen niya ay developed na and can survive into solid. So, nasabi ko na po kanina yung dalawa naming winning practice dito sa farm. So, importante po yun na hanggat
hindi pa siya marunong kumain ng solid, hindi pa namin siya ipipilit na i-wean. Kasi hindi naman lahat ng bulo ay sabay-sabay ang development ng kanilang gut. So, pointers in weaning calves. So, gradually phase yan. So, nasabi ko na pala ito. Gradually phase ng milk to milk replacers at 80 to 90 days of, ng age ng bulo. And then, i-determine din namin yung forage and concentrate intake kasi nga, kasi yung ating bulo, kaya pagkatapos mga tinitimbang na, para alam na din natin kung kano kadami din ibinibigay na concentrates per day. Kasi ang concentrate per day naman ay nakadepende kung ilan ang timbang at kung gaano kadami din ang kanyang intake. So, body condition. So, sabi na weight and conformations, health status ang calf. So, pag hindi pa okay yung health ng bulo, hindi naman siya pipiliting iwalay. Transfer yung calves to individual calf hatch from growing pen along with others. So, though yung pen namin ay naka-individual, pero dikit-dikit naman siya. So, at least, dalawang bulo ang kanyang nakaka-mingle. But after that, para hindi naman siya masyadong ma-stress pag nilipatan namin siya sila lahat sa isang pen na 5 or 10. So, also, this also to encourage naman yung social behavior ng animal. And also, yung dapat bago namin siyang iwalay, kompleto na yung animal health program niya. So, yung pagbabakuna vitamins bago siya ilipat sa weaning pen. After niya sa weaning pen, so, ito na yung mga lalaki na sila, either bull or heifer. So, sa atin, itong heifer natin, ito yung babae na hindi pa nanganganak. So, ito yung mga dumalaga kung tatawagin. So, ito yung sinasabi natin future breeders of the herd and also for replacement of genetic superior animals. So, ito yung mga kinikip natin sa farm as para at least makukonserve natin at ma-improve pa natin yung genetics niya in the future. So, ito, ang requirements po namin dito, dapat meron siyang 300 to 300 kilograms and meron siyang age na 27 to 42 months. So, ang nutrition efficiency requires, kailangan, ito yung mga requirements para dun sa, i-ready siya para magiging new replacement stock, yan sinatawag namin, para mabilis din siyang mabuntis. So, sa management naman ng heifer, para mabilis ang kanyang early sexually maturity, so sinasabihin po natin na dapat at early as 16 months dapat sexually matured na siya. But, sinasabihin po natin lagi na yung ibang mga bulo ay mabilis ang maturity. So, we can as 15 months, pero nag-reach na siya ng 300 kg. And based on the reproductive evaluations niya, ay ready na siya. We can do breeding na. So, kaya sinasabi nating 300 kasi baka mahirapan siyang during the pregnancy mahirapan siya. Kaya kailangan namin siyang ina-reach ng 300 kg. So, the 300 kg also have scientific basis based on our records and breeding records ng mga previous herd po natin. Kaya we come up at the 300 are the best yung body weight niya before siya i-breed. So, also, doon na nahapihan ko na, kaya sabi ko nga, kaya replacement heifer para magiging genetically superior animals sila. So, pag nasa sexually matured na sila, so sabi may 6 months, kailangan na natin silang ihiwalay, lalaki, babae. Kasi, yung lalaki pwede na mabuntis yung heifer natin pwede na mabuntis kapag nakahalo pa siya sa mga junior bulls or mga bulls, young bulls natin. Kahit maliliit po yung mga yan, but pag na-reach na nila yung maturity nila, kaya na nila pang magbuntis. So, hindi na dapat yun umabot sa ganun. Kasi, meron po kaming sinusunod na breeding management. So, dapat hindi siya dapat ang magbuntis para sa kanya. Parang ganun. So, also paiwasan po natin yung mga unwanted pregnancy at also yung
Kasi magpo-produce po yun ng unwanted genetics later on kung halimbawa magkapatid or same lineage or magkaroon sila ng same ng tatay later on. So also this also na kailangang minomonitor yung kanyang mga BCS. So sabi po kanina dun sa video before tayo mag-start na ideal BCS po ay 3 to 4. Yan. And also yung diet niya is different from the lactating, of course. This is, we usually provide growing feeds doon and then sa lactating the other one. And mataas ang kanyang requirement ng rations compared to the others. So also observe the health conditions to avoid abortions and stillbirths. So ito yung sinasabi natin na based on our records na dapat maganda yung BCS condition ng animals and reproductive organs niya based on the evaluations ng AMARN technicians to avoid yung abortion and stillbirth kasi baka nabuntis natin siya not at the wrong time, hindi niya kaya, so mag-abort lang siya or hindi niya masustain yung pregnancy, so mag-stillbirth lang siya. So for the management to bulls, so ang pinaka-purpose ng management bulls po natin ay dito sa farm is for semen donor as clean up bull and also for bull loan. So maybe yung iba sa inyo ay recipient ng mga bull loans and some of maybe yung mga bulls na binigay po sa inyo ay galing sa farm po namin. So ito yung mga purpose ng bull management para kung hindi man po kayo maabot ng aming AI services, meron po naman kaming bull loan services na pwedeng mag-provide ng genetic materials needed for your stocks. So importante rin po dito yung proper nutritions also and management at the early age kasi ang pinaka-importante po dito ay yung confirmations na katawan aside pa sa genetic evaluations niya kasi hindi lahat ng bulls pag bumagsak sa genetic evaluations po na aming breeder kahit maganda pa ang confirmations niya ay hindi rin po siya nire-recommend for breeding. So how we manage our bulls? So at the age of 8 to 10 months, so yung sineseparate na namin siya. So this is to avoid yung unwanted pregnancy sa aming heifer or cows. Also, meron din po kami binabantayang ADG, dapat meron siyang 500 daily gain weight. At the age of 20, dapat meron na siyang 400, 2 years old, dapat meron na siyang 300 to 400 ADG. So, importante din sa kanya yung mga mineral supplements kasi very active itong mga to later on. At the age ng 1.5 year old, so, sinihiwalay na po namin to in the individual space na. So, sa 1 year old, may evaluation na kami. So, kung sino yung mga bulls na yan, ang papasok ng semen, clean up bull, and bull loan. So, kung hindi ka papasok dun sa aming evaluations, mayroon pa naman silang purpose, which is yung papasok sila sa aming ongoing na meat development research. So, papasok naman sila for meat productions and fattening program po natin. So this is also to ensure na yung management na itong binibigay is physically fit sila for breeding or the semen. So ito yung sinasabi namin. So mas rigorous ang evaluations ng bull kasi very precious sila later on, especially if they are papasok sila sa semen evaluation or for semen donor. So, I think that's all. Thank you very much po.